Good morning mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa aming channel. For today's video, pag-usapan natin ano nga ba yung mga sign na malapit nang mangitlog yung mga alaga nating African lovebirds. Pag-usapan natin yan after the intro. So yun guys, no, bago tayo pumunta sa topic natin, kung hindi ka pa naka-follow at naka-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel, mag-subscribe na kayo at mag-follow na kayo. A few moments later. So guys, punta na tayo dito sa topic natin, no. Dito na lang ako magbablog sa kwarto kasi maingay masyado dun sa ibunan natin. Baka hindi maintindihan yung mga sasabihin natin, no. So ang topic natin ngayon araw na to, ano nga ba yung mga sign na malapit na mangitlog yung mga alaga nating African lovebirds? Tara, umpisa na natin. So guys, yung unang sign, no, dapat i-sure muna natin kung cock at saka hen yung parisan natin, no, para hindi tayo nagsasayang ng oras. Hindi tayo naghihintay sa wala. Baka mamaya parehong cock sila, hindi sila mangingitlog. Or parehong hen sila, iitlog lang sila, nangiitlog ng marami pero hindi magpo-fertile. So yun yung una dapat na alamin natin guys, no, sa pag-breed ng African lovebirds. Pangalawang sign guys, dapat makita natin silang makikita nyo yan sila, nagsusubuan sila. Madalas na sinusubuan ng cock yung hen dun sa sa cage, no, kasi sign yun na ready na yung cock na magkaroon ulit ng mga inakay. Sign na ready na siya na magkaroon ng mga inakay, no. Kaya pinapakita niya sa hen na kaya niya na magsubo. Isa yun sa sign na gusto niya na makipag-breed dun sa hen. Tapos guys, yung pangatlong sign natin, makikita nyo nagne-nesting na sila, no. Yun yung pangatlong sign na malapit na mangitlog yung mga African lovebirds natin. Nire-ready na nila yung nest box nila. Kaya dapat nagbibigay tayo ng mga sanga ng malunggay sa kanila, no. Importante yon kasi yun yung ginagawa nilang nesting material. Pag nakita yung nagne-nesting na sila, yun, ready na talaga mag-breed yung mga alaga nating African lovebirds. Siguradong malapit na mangitlog yun kapag ganun. Tapos guys, makikita nyo rin na aggressive na yung hen, no. Masungit na siya. Lagi niyang inaaway yung cock. Gusto niya siya lang yung mag-aayos ng nesting dun sa nest box nila. Pag minsan may mga hen na ayaw nilang papasukin yung cock dun sa nest box nila kapag malapit na talaga silang mangitlog. Tapos guys, yung pangapat, dapat nakikita natin silang nagme-mate, no. Pag nag-mate yan, matagal, mga 3 minutes to basta 3 minutes pataas yung pag-mate nila. Pag nag-mate yan, maghintay ka ng mga 2 weeks doon, no. Makikita mo magana yung puwet ng hen. Malapit na siyang mangitlog nun pag ganun. Tapos guys, panglima nating sign, no, yung hen lagi na nasa loob ng nest box, madalang na siyang lumabas. Ibig sabihin talagang malapit na siyang mangitlog. Yun yung sign na malapit na talaga siyang mangitlog, no. Nagtatambay na siya dun sa loob ng nest box nila. Madalang na siyang lumabas. Lalabas lang yan kapag gusto niyang makipag-mate dun sa cock, tsaka kapag kakain na siya.
pang-anim na sign natin, guys. No, ito na yung huling sign na may bibigay ko sa inyo. Makikita nyo yung hen, nakabukol na yung bandang puwetan niya. Ibig sabihin, araw na lang yung binibilang kapag ganon. Malapit na talagang mangitlog yung hen kapag ganon, no? Kapag sobrang bukol na yung puwet niya. Mapapansin nyo naman yun eh. Pag nakita nyo yun, sobrang bukol na, tapos hindi na siya lumalabas na nest box. Malamang sa malamang, mangingitlog na yun. Or nangitlog na siya kapag talagang hindi na siya lumalabas ng nest box nila. So guys, no, yun lang yung alam ko, no, sa mga sign na malapit na mangitlog yung mga African lovebirds natin. Yun ay base lamang po sa aking experience, no. Sana marami kayong natutunan doon sa mga na-share ko sa inyo. Lalo na sa mga baguhan. Lagi nilang tinatanong yan kung bakit hindi pa nangingitlog yung mga African lovebirds nila, kung kailan mangingitlog ba yung mga African lovebirds nila. Yan yung kadalasan tinatanong ng mga newbie sa pag-aalaga ng African lovebirds. So guys, i-review lang natin, no, yung mga naisabi ko sa inyo na sign na kung malapit nang mangitlog yung mga alaga nating African, no. Una, dapat alam natin na cock at hen sila, no, para hindi tayo maghintay sa wala, no. Yun yung una dapat nating malaman. Tapos pangalawa, doon sa no, dapat nakikita natin sila na nagsusubuan na sila. Yun yung sign na gusto nang magka-inakay ng mga African lovebirds natin. Tapos pangatlo, nagne-nesting materials na yung mga alaga nating African lovebirds. At nagiging aggressive na yung hen. Doon sa cock, lagi niyang inaaway yung cock, no? Yun yung pangapat natin. Yung pangatlo natin. Tapos yung pangapat natin, dapat nakikita natin silang nagme-mate, no? Para sigurado tayo na alam natin na mangingitlog yung mga alaga nating African lovebirds. Kasi kung hindi natin nakikita nagme-mate yan, matagal pa yan bago silang mangitlog. Tapos panglima, laging nasa loob na yung mga alaga nating African lovebirds, no, lalong-lalo na yung hen, lagi siyang nandun sa loob ng nest box nila. Tapos pang-anim, guys, yun nga, yung sa bandang puwetan ng hen natin, nakabukol na yun. Sign yun na talagang sobrang lapit niya ng mangitlog. Mapapansin mo naman yun kapag kapag pinagmamasdan mo yung mga alaga mong African lovebirds. Tapos nga pala, guys, no, dapat pala alam natin na matured na yung mga alaga nating African lovebirds bago natin sila i-breed. Kasi kung hindi pa sila matured, matagal talaga yan bago mangitlog. Hindi sila mag-mate, no, hindi sila mangingitlog. Magpapamatured pa yan bago sila magre-ready pa yan bago sila magkaroon ng inakay, bago sila mangitlog. So guys, yun lang yung vlog natin for today, no. Sana marami kayong natutunan. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat, mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless.